Janitress ang inaplayan pero pagiging caregiver ang bagsak ng mga OFW na naloko umano ng kanilang employer sa Saudi Arabia. Ang masaklap, hindi na nga pinasweldo ng tama, kinulong at minaltrato pa sila. Nagkampo sa harap ng tanggapan ng POEA, may higit 40 OFWs. Dinadaing nila ang pagiging biktima umano ng pagmamaltrato at maling pagpapasahod sa Saudi Arabia. Kwento ni Virgin Joy Flancia, janitress ang kanyang pinasukan sa Riyadh base sa pinirmahang 3-year contract bago pa man umalis ng bansa. Pero pagdating sa Riyadh, pagiging caregiver pala ang bagsak niya at ng iba pa niyang kasama. Ang masakla pa, imbis na 940 riyals, gaya ng unang napagkasunduan, 450 riyals lamang o mahigit 5,000 piso ang buwanang pasweldo sa kanila. Nang tumigil sila sa trabaho, pinakulong sila at minaltrato pa ng employer na anasban. At ngayong nakauwi na sila sa bansa, gusto nilang mapanagot ang kanilang employer at makuha ang back wages nilang aabot sa mahigit 300,000 pesos. Yung pong binibigay nilang 550 na lang, ang kapalit po nun ay 24 hours at saka 16 hours na pagtatrabaho. Titingnan natin sa investigasyon kung ano talaga ang kalalabas sa kung anong resulta, no? Doon natin malalaman kung may katiwali ang nangyari at sinagawa yung employer. Bukod sa POEA, kinalampag din nila ang OWA na nag-alok ng tulong sa kanila. Ayaw nila ng starter kit to start business, pero gusto nila kunin nila cash. Wala sa mandate ng OWA ang magbigay ng cash. Nanindigan naman ang mga OFW na higit sa tulong, katarungan ang kanilang apila. Sa ngayon, tinapos na ng mga OFW ang 3 araw nilang pananatili sa harap ng OWA. Ayon kay OWA Administrator Dimson, tinanggap na ng OFWs ang handog nilang livelihood assistance na nagkakalaga po yan ng 10,000 piso. Pero POEA na raw ang dapat tumugon sa issue ng pasweldong hindi na ibigay sa mga manggagawang Pinoy. Nabuhayan ang loob ang pamilya Dacer matapos pumayag ang korte sa Amerika na pauwiin sa bansa si dating Police Senior Superintendent Michael Ray Aquino. Susi raw kasi ito sa ikalulutas ng Dacer Corbito double murder case. Nagpapatrol, Timi Nubla. Naniniwala ang pamilya Dacer na si Michael Ray Aquino ang susi para malutas ang kasong pagpatay sa kanilang ama na si dating PR publicist Bubi Dacer at driver nitong si Manuel Corbito. From the affidavits of Macau, very clearly si Michael Ray Aquino ang may paandar ng operation. That's why the details on the abduction, the planning, the surveillance, these are all within the knowledge of Michael Ray Aquino. Paliwanag ng abogado ng mga Dacer, bukod kay Lacson, si Aquino umano ang pinagkukunan ng mga utos sa mga miyembro ng binuwag na PAOK TF, tulad ng mga testigong sina Cesar Mancao at Glenn Dumlao. Kaya naman bukas sila sa posibilidad na maging state witness si Aquino, lalo na kung meron itong mga impormasyon na maaaring makapagdiin kina Senador Panfilo Lacson at dating Pangulong Estrada. Sa text message, sinabi naman ng abogado ni Lacson na kampante sila na hindi tetestigo si Aquino. Naniniwala naman ang abogado ng mga Dacer na tatayo ang kanilang kaso, tumestigo man o hindi si Aquino. Ang mahalaga lang daw ay matagpuan na si Lacson na lumipad ng Hong Kong matapos isyuan ng warrant of arrest. Timi Nubla, Patrol ng Pilipino. 65 araw na lamang bago ang halalan sa Mayo. Pinasok ni dating Pangulong Joseph Estrada ang lungsod ng Olongapo na baluarte ng katunggali niya sa pagkapangulo na si Senador Richard Gordon. Umasa si Estrada na mananalo siya tulad noong 1998 presidential elections. Nakipiesta naman sa Compostela Valley Province ang pambato ng lakas kampi na si dating Secretary Gilbert Teodoro. Nagtungo naman sa Zamboanga City at Basilan ang katandem ni Teodoro na si Edu Manzano. Sinabi ni Manzano, matalo o manalo, magre-retiro na siya sa showbiz. Tumirma naman si Senador Noynoy Aquino ng kasunduan sa mga taga-Tondo, Maynila kung paano iaahon sa kahirapan ang mga residente doon. Sa Sipalay City, Negros Occidental, itinuturing na bayani ngayon ng 6 na taong gulang na bata na isinapalaran ang sariling buhay, mailigtas lamang ang sanggol na kapatid mula sa kanilang nasusunog na bahay. Nagpapatrol, Marty Go. Lapnos ang mukha, kamay at ilang bahagi ng katawan ng 6 na taong gulang na si Virginia Rojo. Nagtamo siya ng second-degree burn nang masunog ang kanilang bahay.
Naglalabada sa bayan ang nanay at ate ni Virginia. Kaya siya lang at ang 4 na buwang kapatid na si Jorin lang ang nasa bahay nang maganap ang sunog na nagmula umano sa natumbang gasera. Sa kabila ng murang pag-iisip, hindi inuna ni Virginia ang sarili sa kasagsagan ng sunog. Sa halip na lumabas agad ng bahay, kinuha ni Virginia ang kapatid na natutulog sa duyan at yakap-yakap na itinakbo ito palabas ng bahay. Ang init, hindi ko alam na malaki na pala ang sunog. Pati ako may paso na pala. Hindi naman po ako natakot basta katabi ko si Toto at kinuha ko siya agad. Hinatid ko kasi ang mga labada ko, kaya silang dalawa lang naiwan sa bahay. Nagpapagaling pa sa infirmary clinic sa Sipalay City si Virginia. Sa kabila naman ng pagtutulong-tulong ng kanilang mga kapitbahay, kapos na kapos pa rin ang mga biktima, lalo't naabulahat ang kanilang konting na tipong gamit. Martigo, Patrol ng Pilipino, Negros Occidental. Ang susunod, Alamin ang mga patok na pagkakaabalahan ng inyong mga anak ngayong summer. ang mga veteranong between matinee idols, indie film stars, pati komedyante, magsasalpukan sa acting awards ng 2010 Urian sa pagbabalik ng TV Patrol. Sabado,